Aya the Slayer this PVL Week 3. MG still the best opposite. Davison Romero Ponce the serve maawardan. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, click notification bell para may video dito sa ating channel. A roller coaster Week 3 ang ating nasaksihan sa 2023 PVL Second All-Filipino Conference. Maraming revelations, unexpected results, highs and lows ng mga laro. Probably one of the most interesting weeks sa conference dahil sa mga unexpected na pangyayari. We ended up Week 3 na iisa na lang ang undefeated team at iyon ang Creamline Cool Smashers matapos na madumihan na ng Cherry Tigo ang malinis na record sana ng Petrogas Angels. Kaya naman matapos ang linggong ito, sino-sino nga ba ang mga best players sa torneong ito? Well, yan ang ating malalaman ngayon. Disclaimer lang mga ka-V-heads, ito ay base sa kanilang performance this week. Una na lang sa best outside spikers. Well-deserved naman siguro ni Cherry Tigo ace Aya Lauren na maging best open spiker sa linggong ito. She brought her team to 2 wins sa linggong ito na siya ang halos bumubuhat. Lalo-lalo na ang kanilang nakakamanghang pagbigay sa Petrogas Angels ng kauna-unahang talo nito kung saan siya ang nanguna. Mala no sweep nga ang pinatunayan ni Aya kung saan pwede na siyang itanghal na no sweep queen matapos na siya ang player na kaya niyang putulin ang mga undefeated streak ng mga teams sa liga. Kasama ni Aya sa best outside spiker si PLDT Savannah Davison, one of the most consistent and top scoring spikers sa liga ngayon. Talagang kinakatakutan si Davison sa kanyang leaping ability at lakas ng hampas. Siya rin ang halos naunguna sa bawat laro ng high speed hitters sa ligang ito sa scoring department being Rhea D-Max #1 offensive option. Dumako naman tayo sa best middle blockers. Another one from PLDT. It's PLDT's Tower Del Palomata. Sunod kay Davison, si Palomata na ang naging offensive threat ng koponan, improving her connection with Di Makulangan. Maladjadya nga si Del na napakataas ng efficiency, halos bawat bigay sa kanya sa quick ay sure point na. Bukod dyan, dahil sa kanyang height, siya ang nangunguna sa PLDT kung bakit sila ang isa sa pinakamahusay na blocking team sa torneong ito. Both their game versus Chair Floor at NX LED, Del delivered at talagang nagmamaw sa net. Kasama ni Palomata si Signals Riri Meneses. Kung net defense ang pag-uusapan, di rin naman papahuli si Signals Meneses kung saan dinala niya rin ang Signals sa impressive win sa linggong ito. Complete package as MB. Sabayan pa ng napakahusay niyang connection sa kanilang setter na si Jel Cayuna. With her intimidating presence plus factor pa ito sa kung bakit dominated niya ang Zone 3, even Fifi Sharma, tame may kay Riri. Let's go to best opposite spiker. Well, efficiency-wise, queening pa rin si Creamline's Michelle Gumabaw. Halos ikatlong linggo nang nasa top players list natin si MG at mukhang hahaba at hahaba pa ito, especially if she can continuously deliver points from Zone 2. Kung power ang pag-uusapan, wala na sigurong tatapat sa lakas ng braso ni Gumabaw, kaya naman napakataas ng efficiency niya. Third week na pero di pa rin siya natitibag sa pagiging most effective spiker sa liga, which means talagang real candidate ito for MVP kung sakali. At dumako na tayo sa dalawang posisyon na may mga bagong awardee sa linggo na ito, ang best setter at best libero. Sa best libero, I must say Choco Muchos Tang Ponce deserves this recognition. Siya lamang ang kaisa-isang libero na best player sa isang game, which speaks a lot. Despite the limited minutes of their main defensive star, Dendel Lazaro, napupunan ito ni Ponce kaya naman stable pa rin ang depensa ng Flying Titans. At ang best setter, well, it's time na siguro para ibigay sa kanya ito. It's Farm Fresh Louie Romero. For the first time sa ating awarding, maglalagay tayo ng player na never pang nananalo sa liga. Pero dahil sa exceptional skills niya, kahit wala na silang panalo ay deserve niya maging best setter sa linggong ito. Ibang klase talaga si Louie. Siya ang naging rason bakit dumidikit sila laban sa malalakas na teams. Imagine, nadikitan at naisahan nila ang parehong Signal at Creamline na posible mga Final Four contenders. At yun ay dahil sa kanyang setting prowess para sa team. Louie's magic is amazing. Kaya mga V-heads, sino ba ang mga players of the week nyo? Comment down below. So do that, mga V-heads, for support this channel. Please don't subscribe, hit the notification bell to get updated on my coming videos.